balitaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Panig sa katotohanan, panig sa bayan. Magandang linggo ng gabi mga kapamilya mula Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa buong mundo kung saan man kayo naaabot ng The Filipino Channel. Sa mga kaibigan natin sa Isabela, Diyos iyafo nga gabi. Sa mga kabig nating Bisaya sa Eastern Samar, maupay nga gabi. At sa mga kabalita natin sa Davao del Sur, madayaw na gabi. Kumusta po kayo? Naway nasa maayos at malusog ang inyong kalagayan. Kahit na tayo'y binagyo, tayo'y nilindol, nandito pa rin kami para magbigay sa inyo ng kaunting ikasisiya. Kakaibang koleksyon ng kwento ang hatid namin sa inyo ngayong gabi. Kahanga-hanga at kapupulutan ng aral. Ang buhay natin ay parang gulong. Paikot-ikot, nasa itaas, nasa ibaba. Madalas tila nakikipagkarerahan tayo sa takbo ng ating buhay. Ano po? Nasa sa atin kung paano tayo uusad at haharapin ang anumang hamon ng buhay. Maging handa, magplano, at ready, get set, go! Halimbawa, isa siya sa tinitiliang basketbolista noong dekada 60. Sumikat din bilang pelotaryo sa High Alay at nang pasukin ang pag-awit, hindi nagpahuli ang musika ni Pamboy Lorenzo. Ang gusto kong mahal, sana'y laging sabay tayo. Makalipas ang halos 2 dekada ng pamamahinga, nais muling sumabak sa karera hanggang finish line at patunayang kaya niyang manalo. That's my boy, Pamboy! Bukod sa mga pursigido at matitsagang atleta, nariyan ang kanilang masigasig na tagapagsanay. Hard work talaga ako para makamit ko yung maging pro ako, maging number 1 ako sa buong Pilipinas. Kilalanin natin ang mga kampiyon sa Ready, Get Set, Takbo! Nang dahil sa kanilang pagtakbo, hindi lang ito nakatulong ng pinansyal sa kanyang pamilya. Nagsimula na ding matupad ang kanilang mismong matagal ng mga pinapangarap. Umaasa po na meron pong maka-pick up sa akin yung scholarship sa sekundarya. Kailangan gold para sa pamilya ko. May mga balakid din silang hinakbangan para marating ang dulo ng pagtakbo para sa pangarap. Literal daw na pangkarera ang sasakyang hindi lang magandang forma kung hindi humahataw sa kalsada. Malaki raw ang maitutulong ng tinatawag na car modification para ang inyong mga sasakyan daw maging super kotse. May karera ng motorsiklo, karera ng kabayo, karera ng mga baboy, pati na rin ang pakikipag-unahan na nakasuot ang sapatos na may takong o high heels. Handa na ba kayo sa kina-career na karera? Ito ang programang salamin ng inyong kwento. Nagdadala ng malalaking balita mula sa maliliit na buhay. Ako si Corina at ito ang Rated K. Isa siya sa tinitiliang basketbolista noong dekada 60. Sumikat din bilang pelotaryo sa High Alay at nang pasukin ang pag-awit, hindi nagpahuli ang musika ni Pamboy Lorenzo. Pero unti-unting nalimutan ang kinang ng kanyang pangalan. Tila huminto ang papaganda sana niyang karera. Pero makalipas ang halos 2 dekada ng pamamahinga, nais muling sumabak sa karera hanggang finish line at patunayang kaya niyang manalo. Dahil sabi nga ng mga nagmamahal sa kanya, that's my boy, Pamboy. Pag nalulungkot kayo, kumanta kayo. Kung may problema kayo, kumanta kayo. Bilis ng karera na nag-ready, get, set, go ang pangalan ni Pablo Lorenzo o mas kilala bilang si Pamboy Lorenzo. Nagsimula sa larangan ng basketball sa sikat na liga ng NCAA noong dekada 60.
Tinagurian siyang star player noon sa Jose Rizal College, kung saan nagtapos siya ng kursong Banking and Finance. Pero dahil sa taglay na hilig sa laro, kinuha siya ng koponan ng UTIVO, kung saan nakasabayan niya pa ang ilang sikat na manlalaro. At that time, mayroon tinatawag na playing guard tsaka shooting guard. You can both play that position. Yun ang talagang una ninyong love, yung sports. Sports o basketball noon. Siguro 13 years old ako. Team sa UTIVO sa Ikutanduay. Tapos pinasok niyo yung pagpepelota. Nung makita ko yung highlight, kasama ko yung mga player. One night, punta ka, na-encourage ako na parang maganda ito. For number 4 man Lorenzo, he has played a total of 72 games. Taong 1966, nang mabaling ang interes ni Pamboy sa High Alay. Ilang taon pa lang sa pagiging pelotaryo, pinarangalan na siya bilang Mr. Amateur Pelotary of the Year noong 1969. Walang dudang masayain siya. Magaling kahit saan. Aire by Lorenzo in midcourt now. The high Nagpapanalo. Magaling maglaro. and the counter Aire and the backhand return now. It's an overhead shot to the back. Pinag-aralan talaga ninyo yung pagpepelota. 1 year lang champion ako. Yun ang in-award sa akin ng management. Siguro ako yung mga babae, talaga namang hinahandusay ang kanilang mga sarili sa iyong paanan. Hindi lang Korea, hindi lang mga babae. Mga bading. Pati mga bading. Nako, totoo nga. Bukod sa angking galing sa pagiging atleta, bata pa ay hilig na ni Pamboy ang tumugtog ng gitara at umawit. At ang katangiang ito ang naging daan sa mabilis na mundo ng showbiz. Hindi lang kayo magaling mag-basketball at magpelota o high alay. Magaling pa pala kayo kumanta. Hobby ko lang yun. Marami naman nagkakagusto sa kanta ko. Dahil halos lahat ng style ng kanta kinakanta ko. Dekada 80 noon nang tinilian si Pamboy bilang the singing pelotary ng bansa. Pero ang pinakasikat daw noon, yung Sabay Tayo. Sabay Tayo, ganyan. Paalala mo nga sa amin, ano ba yung Sabay Tayo? Ang gusto kong mahal, sana'y laging sabay tayo. Umariba ang takbo ng buhay ni Pamboy dahil sa bagong larangang pinasok. Hanggang sa maging ang paggawa ng pelikula ay tinahak na rin niya. Una niyang pinagbidahan ng pelikulang kasama si Melanie Marquez, ang Agatona. Pero hindi nagtagal, unti-unting naging malamlam ang landas na tinahak ni Pamboy. Kailan parang kumupas ang inyong bituin? Aksidente kasi ako na-disgrasya ako. So parang medyo nagpahinga ako. Hindi ka naman nalugmok sa buhay. Hindi. Hindi naman. Meron mga negosyo naman ako. Sa kabila ng tinamong gloria ng karerang pinagdaanan, hindi pa rin nagbabago ang kagustuhan ni Pamboy na makapagpasaya sa kanyang mga tagahanga. Ano ang inspirasyon mo para bumalik ulit sa karera? Sabi ng mga kaibigan ko, ba hindi ka ulit mag-recording? At sayang yung boses mo hanggang ngayon. Titibok-tibok ang dibdib. Sa puso niya, palaging ready, get set, go pa rin ang pagnanais na magbigay ligaya sa pamamagitan ng musika. Gumawa na ako ng kanta. O ano mo yung kanta na yan? Hinayupak na pag-ibig. Hinayupak Para bang parang si Maroas, ang hinayupak na pag-ibig kay Corina. Sige na, kahit maikli lang. Pakinggan ba? Ang hinayupak kong pag-ibig ay hindi na mapipigil. Arangan man ng sibat, agisan ng Granada, I will never, never surrender my love. Ano ang iyong sikreto? Ang ano ko nga sa mga tao, pag nalulungkot kayo, kumanta kayo. Pag may problema kayo, kumanta kayo. Ang hinayupak kong pag-ibig ay aking ipaglalaban, sabi ni Maroas. Kanya na akong magmahal, kanya na akong may Corina, until the end of time. Parang mas gusto ko yan. Ang pakikipagkarera ay para makamit ang karangalan. Ang iba naman, makikipagkarera para sa katuwaan.
May karera ng motorsiklo, karera ng kabayo, karera ng mga baboy, pati na rin ang pakikipag-unahan na nakasuot ang sapatos na may takong o high heels. Katuwaan man o karangalan, iisa lang ang nais ng lahat, ang manalo. Handa na ba kayo sa kina-career na karera? Hindi lahat ng kasalihan natin competition is lagi ka nananalo. Mga karerang lalabanan. Seryoso man o pangkatuwaan lang. Ready, get set, go! 8 taong gulang pa lang, interesado na si Maiko Bunsyo sa motocross. Aside from my sport, this is also our business, motorcycles. So, nag-grow yung passion ko. Pag natatalo siya, magtatantrum. Anak, kasama yan. Hindi lahat ng kasalihan natin competition is lagi ka nananalo. Behind the championship is pure hard work in our side, in my side of my family. Kung sa karera ng motocross, si Maiko ang pinakabatang kampiyon nitong taong ito, sa hari ng mga sports o karera ng mga kabayo, hulog marahil ng langit ang 3 taong gulang na kabayo na si Heaven Sent. 4 na panalo yung una. Maiden race niya, ako nagpanalo niyan. So, tapos sumunod yung triple crown na, 2 leg, first leg tsaka third leg, and then yung Lakambini. Yun na, yung 4 na panalo. Biruin nyo, mahigit 6 na milyong piso na ang napapanalunan sa karera ni Heaven Sent. Kaya todo sa pag-iingat sa kabayo. Giving the right feeds, right training, preparation, exercise, and at the same time, yung na rin, mga vitamins. So, yung preparation sa kanya, I think that's 1 month ago. Up to this point, natatakbo siya. Naka-ready na siya for this race. Sa bilis na 1 minuto at 40 segundo, aba, hindi katakatakang pakainin ng alikabok ni Heaven Sent at ng hineteng si Deo ang kalaban. Kakaibang puwersa ang ginagamit ng mga batang ito upang makasabay sa hangin at manalo sa karera ng mga maliliit na bangkang kung tawagin ay Optimist Dinghy. Ang kahanga-hanga, karaniwan sa bumubuo ng Optimist Team ng Pilipinas, ay ang mga batang kalyeng hinasa para maging atleta at nanalo ng 3rd place sa isang kompetisyon sa Malaysia. At may kakaibang karera naman mula sa ibang bansa na hindi na siguro kailangan ng puspusan pang pag-iensayo. Basta ang kailangan, ikaw ay handa sa kalokohan. Halimbawa, ang karera ng mga baboy, karera ng mga kasilyas, at karera ng handa na ba kayo? Hindi sa pagtakbo lamang, kundi pagtakbo ng naka-high heels. O ano, hindi ba kakaiba? O, handa na ba kayo? Sa English, ready, get set, go! Sa Israel, 12 ng mga kababaihan ang sumali sa high heel race o sapatos na may takong. Tinakbo nila ang 50 metro. Suot ang mga sapatos na hindi bababa sa 3 pulgada ang taas. Sulit naman daw kahit magkasugat-sugat ang paa. Ang mananalo, may premyong $1,000, pang shopping at may trip pang papuntang Paris, France. Sa bansang Japan, may karera naman ng mga baboy. Kay bibigat man ang katawan, sa bandang huli may tatanghaling best baboy. Mula karera ng baboy, may karera naman ang kasilyas na kung tawagin ay toilet race. Sakay ng mga demotor na Go Racer na may upuang plastic na kasilyas, game na game ang mga kalahok na magpaikot-ikot habang sakay ng mga ito. Naiihi na ba kayo sa kakatawa? Dito
Dito naman sa kung tawagin ay Running of the Brides o Bridezilla sa Amerika, mistulang marathon ang pakikipag-unahan ng mga kababaihan makabili lang ng bagsak presyong wedding gown. Pero ito na yata ang pinakamasaya, ang karerang buhat ang asawa. May misis na bit-bit sa likod, mayroon namang bit-bit na pabaligtad. Tatakbuhin ng mahigit 200 metrong layo, tatalon sa 1 metrong lalim ng tubig, at lulusot sa mga harang sa daan. Matapos ang hiyawan at sakit ng katawan, sa bigat ni misis, kay sarap mag-relax sa premyong steam sauna. Mga karerang sasakit ang tiyan mo sa kakatawa, at meron namang karerang hahangaan mo naman talaga. Manalo man o matalo, binigay mo ang iyong todo at iyon ang mas mahalaga. Ready, get set, go! Sa hirap daw ng buhay ngayon, ready na ang mga Pinoy sa kahit anong trabaho. Set na rin sa pagtulong sa pamilya, kung kaya't go na sa abroad. Batay sa record ng Bangko Sentral ng Pilipinas, umabot sa mahigit 14.7 bilyon na dolyar ang naipadalang pera ng mga OFW dito sa bansa sa pamamagitan ng mga establishmento na tumatanggap sa mga padalang pera nito o ang tinatawag na money transfer. Kay Mang Josan na mahigit 30 taon ng seaman. Ang money transfer daw ang kanyang paraan upang makapagpadala ng pera sa kanyang asawa na si Aling Tess. Subok na namin yung pinapadala namin. Kasi sa tagal ko na nga rin nagbabarko, kahit sa Amerika, nagpapadala kami ganun ginagamit namin. Kahit sa Europe, ganun din. Nagtatrabaho naman sa Saudi Arabia si Jonathan, ang kaisa-isang anak ng mag-asawa. Pinili daw nito na huwag kolektahin ng sweldo sa kanyang pinagtatrabahuhan. Sa tuwing mangangailangan ng pera, tumatawag ito sa ina upang makapagpadala ng pera. Kasi nagkasakit siya na ospital pa siya. Nagpadala ko ng pera sa kanya. Madali lang, malapit lang. Very strong for love, compassion, and friendship. Dahil naman sa kanyang negosyo, madalas daw ang transaksyon ni Anne sa abroad. With bank transfers, you need a dollar account or you need a bank account to send money abroad. Aside from that, the service fees are very, very high. The telegraphic transfer, it takes 3 to 5 days. Buti na lang daw at nadiskubre niya ang money transfer na mas ligtas at mas mabilis na paraan ng pagpapadala ng pera. Give your money, you're charged only $18, even as low as $14. So anywhere they are, there's always a branch nearest them. Simple lang naman ang paraan. Sagutan ng papel o form at ipakita sa ahente ang inyong ID. Ibigay ang perang ipapadala sa ahente at ang karampatang bayad o fee. Pirmahan bilang patunay na natanggap ang inyong resibo na naglalaman ng Money Transfer Control Number. Kakailanganin mo ang numerong ito para masundan ang estado ng iyong ipinadalang pera. Ready, get set, go! Wala pa ang 3 minuto. Nakarating na daw ang perang ipinadala nila sa abroad. Mas mabilis ang magpadala sa money transfer kahit na wala kang account na dollars, pwede na. Halika makinig sa mga kwentong nakakasal sa buhay na hindi nakakainis. Literal daw na pangkarera ang sasakyang hindi lang maganda ang forma kung hindi humahataw sa kalsada. Sa mga mahihilig sa kotse, malaki raw ang maitutulong ng tinatawag na car modification o yung pagdaragdag ng mga aparato o gadget para ang inyong mga sasakyan daw maging super kotse. Ang pinakamahirap sa lahat is yung gawin mo yung kotse na matulin na matibay. Get set, go!
naman sa kotse ngayon. At kapag umarangkada ng mga kotseng pangarera sa kalsada, matutulala ka sa bilis at sa kanilang forma. Sa pelikulang The Fast and the Furious, naku, hahanga ka sa mga kotseng ipinakita dito. Ang talyer na ito sa Quezon City, bihasa sa pag-aayos ng mga kotseng ginagamit pangarera. Kadalasan, ang unang pinapalitan sa sasakyan ay ang mags ng gulong. Pagkatapos, kakalasin ang makina nito. Lilinisin at sinisigurong walang anumang nakabara sa mga pyesa. Ito, tinatawag dito is mga bearings, no? So kung halimbawa lang na magkaroon ng dumi at ma-assemble natin yung makina, pinaandar na, ito yung kaagad yung una niyang susugatan. So, in short, hindi magtatagal yung makina. Kapag kasado na ang makina sa sasakyan, uso daw ngayon ang pagkonekta ng makina sa isang programa sa computer. Tumutulong daw ito para maging mabilis ang takbo ng sasakyan. Technology-wise, mas maparaan yung mga Pilipino na isipin nyo, sila doon, bili ng gamit. Mantalang ang Pinoy, eto lang, pero nagagawa nila na halos kasing lakas ng mga kulang lang tayo sa exposure. Mula 20,000 piso hanggang 2 milyong piso ang gagastusin para makabuo ng sasakyang pangkarera. At sa makina pa lamang ito, ha? Hindi pa kasama dito ang pagpapaayos sa panlabas na itsura ng kotse. Hindi gaanong nilalagyan ng palamuti ang mga kotseng kumakarera. Ordinaryong body kit o kahalamang katulad ng bumper, side skirt, at spoiler ang ikinakabit sa mga ito. Yari ang mga ito sa magaan na fiberglass kaya hindi nakakaapekto sa tulin ng sasakyan. Pinaka-importante doon, aerodynamic design. For example, mabigat o hindi yan, pero tama yung aerodynamic niya, it helps pa rin. Pero kung gusto na mas agaw pansin ang sasakyan, bakit hindi subukan ang pagpapagawa ng sariling disenyo ng sasakyan? Bukod sa paglalagay ng body kit, babaguhin ang kulay ng sasakyan. Pwedeng palagyan ng palamuti katulad ng disenyo ng isang sikat na brand ng bag. Papalitan ng interior ng mga upuan. At kung mas gusto ng kakaiba, palitan ng tinatawag na vertical door ang pintuan ng kotse. Sa ganito car modification, nakikita mo na gumaganda yung kotse mo, tapos safe siya, tapos pag yung resale value ng kotse, tumataas. 20,000 piso ang pinakamurang budget sa pagpapaayos ng sasakyan. At pwede namang umabot sa 1 milyong piso, depende sa mga palamuting ipapadagdag. Malaking puhunan talaga ang kakailanganin sa pagpapaayos ng kotse. Pero sa oras naman daw na ito ay umarangkada na sa kalsada at lingunin ng mga nakakakita dahil sa tulin at forma. Naku, baliwala na daw ang sakit sa bulsa. Ready, get set, go! Alas 2 pa lang ng umaga, nagsisimula na ang araw ng 15 taong gulang na si Alvaro Calao. Magpupunta na siya sa kanyang pinagtatrabahuan. I-repack po namin yung mga donut. Ang mga donut na ito, dinadala pa ni Alvaro sa mga eskwelahan mula Marikina hanggang Makati. Sinelas ko po kasi malayo na narating. Dali pang mabudbud. Pagtuntong ng alas 12 ng tanghali, diretso si Alvaro sa kanyang eskwelahan sa Project 6 Elementary School. Hanggang alas 6 ng gabi ang klase ng binata. Pero imbis na magpahinga, trabaho pa rin ang inaatupag nito sa bahay. Nagtutulungan po kami magluto tapos magbabalot. Kailangan po kasi na makapag-aral ako eh. At dahil nga itong si Alvaro ay bibihira lang talaga na makatikim ng kanyang sariling nire-repack na mga donut, eto na, pinasalubungan namin siya ng kanyang pambaon. O, di ba, Alvaro? O. Ngayon mananawa ka
handa ka sa donut. Halika, mag-toast tayo ng donut. Kunin mo yung isa. O, toast. Appear. At para naman dito sa 200 mga estudyante sa Project 6 Elementary School sa Quezon City, aba, may 200 kaming mga sapin sa paa para sa kanilang lahat. Mga bata, handa na ba kayo sa bago nyong tsinelas? Yay! Salamat sa mga tumulong dahil sa inambag ninyong mga tsinelas. Darating ang araw na wala ng bata sa Luzon, Visayas at Mindanao ang mananatiling nakapaa. Hanggang sa uulitin. Paano nga ba sinasanay ang mga kampiyon sa larangan ng sports? Bukod sa mga pursigido at matityagang atleta, nariyan ang kanilang masigasig na tagapagsanay. Kaya naman ang mga simpleng pangarap nagkakaroon ng katuparan. Tulad yan ng mga kampiyon natin na kinikilala hindi lang sa Pilipinas, maging sa buong mundo. Kilalanin natin ang mga kampiyon sa Ready, Get Set, Takbo! We try to inspire real and ordinary Filipino children to be champion, not just in sports but in life. Na daw ang pinakamalaking palaro kung saan nagtipon-tipon ang mga pinakamagagaling at ang mga pinakamalalakas at ang pinakamabibilis na mga batang atleta sa bansa. Kaya't simulan na ang laban. Ready, get set, go! Ang mga nagkampiyon mula sa 4 na rehiyon ang NCR, Luzon, Visayas at Mindanao. At magtatapatan muli dito sa Cebu para sa pinale ng Milo Little Olympics. Ang taunang torneyong ito ay unang ginanap sa Maynila taong 1988. Layunin nito na tumuklas ng mga bagong talento mula sa iba't ibang dako ng Pilipinas at linangin ang kanilang husay para maging susunod na bagong kampiyon. Baka gusto nilang maging Olympian para sa Pilipinas and makuha natin ang kauna-unahang gold. Tulad ni Liza Danila na naging reyna ng koponan ng Pilipinas sa swimming. I was a Milo baby, sabi nila. Kasi ang novice meet for swimmers is called Milo. So yun yung first step mo para makalaban ka sa iba't ibang competition. So nag-novice ako, Milo. And then nag-open nung Milo Little Olympics, sumali ako. I won medals. And then after nun, doon na nag-open yung mga gate ko para lumaban sa abroad after the Milo. Ito po ang ating ipinagmamalaking si Liza. Mula noon, hindi lamang sa Pilipinas nanalo ang tubong Laguna na si Liza. Maging ang SEA Games, Asian Games at 2000 Sydney Summer Olympics ay nasalihan rin niya. Ito yung first lap ko ng Milo Little Olympics. Sa murang edad, nahubog ang disiplina sa sarili ni Liza. Big advantage for me is I got scholarship for college. Hindi siya college here in the Philippines, it's college abroad. Edad 14 naman si Arnie Pasinabo ng Bacolod ng tanghaling kampiyon sa football sa Visayas Cup taong 2000. Siya rin ang sumipa ng pinakamaraming puntos sa palarong yun. Gusto kong manalo para sa team ko, para sa coach ko, mabigyan ko man lang sila ng magandang result ng game namin. Pinarangalan naman siya bilang most valuable player sa Milo Little Olympics ng sumunod na taon. Kasi yung football sa akin malaking tulong talaga yun sa akin. Sa ngayon, yung pag-aaral ko. Kasi na-offeran ako ng coach namin na libre yung pag-aaral. Samantala, ang pagkakahilig sa tennis ay may mas malalim na layunin para kay Johnny Arcilla. Ginawa ko, nag-boy-boy muna ako para kumita man ako. Para makabili ng bola, ng tennis. Kasi yung tennis kasi napakahirap Mahal na sports May tournament dun sa Milo Little Olympics dun sa Cagayan de Oro. So, sumali ako doon. Nagbakasakali ako na makasali doon. Dahil sa hikahos sila noon, nagsikap daw si Johnny. Itinaya ang kakayahan sa tennis. Umasang makakaahon sa hirap sa pagiging kampiyon sa larangan ito. Yung pagsisikap ko namuo Nakabili ako ng
sarili kong bahay, nagka-coach ako dahil sa tennis. So, sobrang laki yung bagay sa akin talaga. Sa nakaraang Davis Cup, nasungkit ni Johnny ang medalyang ginto. At sa kasalukuyan, ninanamnam pa rin niya ang tamis ng tagumpay bilang numero 1 sa Pilipinas sa larong ito. Tiyaga lang talaga. Sabi ko, hindi ako bibigay. Hard work talaga ako para makamit ko yung maging pro ako, maging number 1 ako sa buong Pilipinas. Sa ngayon, ready na muli si Johnny para sa nalalapit na Southeast Asian Games sa Disyembre. Set na raw si Liza sa halos 1,000 gintong medalya na nahakot niya kaya't pinili na lamang magretiro upang magbigay daan sa mga bagong talento. Go naman sa pagiging coach ng football si Arnie para sa Springdale Boys School sa Cebu. At para sa mga bagong umuusbong na atleta, ang payo daw ng ating mga kampiyon, ready, get set, go! At sana'y magsilbi daw silang inspirasyon. Ilang pagtakbo, hindi lang ito nakatulong ng pinansyal sa kanyang pamilya. Nagsimula na ding matupad ang kanilang mismong matagal ng mga pinapangarap. Ito ang mga batang hinirang na kampiyon sa huling paligsahan sa pagtakbo na sinalihan ng libo-libong bata sa Luzon, Visayas at Mindanao. At hindi lamang pisikal na dusa, kundi may mga balakid din silang hinakbangan para marating ang dulo ng pagtakbo para sa pangarap. Kaysa magtrabaho ako, yun po, sa sports na lang, baka yun po, manalo. Dahil sa gantimpalang nakalaan para sa mga matagumpay na mga atleta, pagkasabi ng ready, get, set, go, buhos lakas nilang sinusuong ang laban. Mauwi lang ang kampyonato. Tulad ni Deo, sa edad na 15 anyos, gumagawa na ng ingay sa tennis court. 6 na taong gulang lamang daw si Deo nang unang humawak ng raketa at maglaro ng tennis. Dito sa Riles sa Sampaloc, Manila, nabuo ang mga pangarap ni Deo kung saan siya naging pulot boy sa kalapit na tennis court. Ito po yung yung tennis court kung saan ako nag-umpisa maglaro. Ito po yung mga linya, hindi pa natatanggal. Doon po yung yung bahay namin, doon saan tinayo. 2007 pa po, giniba na po yung mga bahay dito. Pati yung sa amin, nasama na. Buhos naman ang suporta ni Mang Lito sa panganay nitong anak. Palo pa rin kami ng palo ni Papa. Walang tigil-tigil, araw-araw. Tapos hanggang sa amin, meron pong kumuha sa akin isang coach. Nasilip siya na may potensyal. Hindi ngayon, parang timing lang noon, nagay sa sapatos, raketa, nagkaroon siya ng raketa na yung aluminum na Wilson noon. Siyempre, tuwa ako. Para lalong tumaas yung educational level, tapos doon makakapag-concentrate siya ng mabuti, tataas yung concentration level niya, tataas yung level ng tennis niya. So we all agreed, lilipat siya ng high school sa San Beda College. Ipamalas na galing ni Deo, kinuha siya ng San Beda College at binigyan ng scholarship upang makatuntong sa high school. Nakikita naman namin na talagang nagpupursige siya sa kanyang pag-aaral. Jeepney driver ang ama ni Deo. Simpleng may bahay naman ang kanyang ina. Hindi ko naman iniisip na darating sa ganyan eh. Nung time na dumatay sa ganyan, tuwang-tuwa ko, proud ako sa kanya. Hindi ko lang pinaalata sa kanya. Go na rin sa Malaysia at Indonesia, kung saan nakapag-uwi siya ng mga medalyang ginto. Sumali po ako ng Milo Little Olympics nung grade 6 po ako. Nagulat nga po ako yung napiling MVP. Meron daw allowance na 5,000 binigay kay mama. Dito sa pinale ng laro, kung saan naglalaban-laban ang mga pinakamagagaling na manlalaro sa buong bansa. Ito na ngayon ang kanyang ika-4 na taon sa paligsahang ito. Nilampaso ni Deo ang kanyang kalaban sa score na 8-0. Nasungkit na naman ni Deo ang kampyonato.
Ito naman si Doren, nasa ika-6 na baitang sa elementarya sa Labangon Elementary School dito sa Cebu. Bunso sa 3 magkakapatid, nangangamba si Doren na hindi makatuntong ng high school at kolehiyo. Kaya naman ang mabalitaan ni Doren na may makukuhang pabuya sa mga mapipiling atleta na lalahok sa gaganaping Visayas Little Olympics, dagli-dagli itong nagpalista. Wala naman po akong ibang maisip kasi kaysa magtrabaho ako. Yun po, sa sports na lang, baka yun po, manalo. Nakikita ko sa kanya ang sinseridad sa kanyang training. Na gusto siyang matuto. Nag-iisang babae lamang si Doren sa kanilang grupo. Pero kaya nitong makipagtagisan ng lakas at bilis sa kanyang mga kaensayo. Kaya't sa araw ng kanyang karera, buo ang kumpiyansa ni Doren. Ready, get set, go! Puntiryan nito ang panalo. Sa naitalang oras ni Doren sa 100-meter hurdles, nasungkit nito ang medalyang ginto. Parang kinakabahan ako. Sabi ko, oh Lord, tulungan mo nga ako maging champion. Dahil dito, si Doren ang kumakatawan sa buong Visayas para sa national finals ng track and field sa Milo Little Olympics na ginawa sa Cebu. Sa pagtatapos ng laban, naiuwi ni Doren ang 2 ginto, 1 pilak at 2 tanso. Umaasa po na meron pong maka-pick up sa akin ng scholarship sa sekundarya. Kailangan gold para sa pamilya ko. Hindi daw dito nagtatapos ang laban ni Doren at Deo. Muli nilang paghahandaan ang susunod na hamon. Ready, get set, go! Dahil patuloy ang kanilang pangarap na maabot ang mas malaking tagumpay sa piniling sport. Handa na ba kayong sumabak sa paligsahan ng buhay? Hindi ba't habang naglalaon nararamdaman na ninyo na ang buhay ay parang isang contest na kapag mabagal ay kulelat? Pero kung nag-ensayo, malusog, maagap at maliksi, ay nananalo. Pero sabi nga, hindi yung pagkakapanalo ang mahalaga, kundi ang pagsubok sa abot ng ating makakaya. At sa finish line, masasabi nating ginawa talaga natin ang lahat at walang pagsisisi. Ako po ang inyong kaibigan, kabalitaan at kakampi Corina Sanchez. Hanggang sa susunod na edisyon ng paborito ninyong kakwentuhan tuwing Linggo ng gabi. Ito ang Rated K. Halika makinig sa mga kwentong nakakabilib, mga aral sa buhay na hindi nakakakinig. Kwento ng iba-ibang tao, bagay o hayop, kahit pasan lupalo, kahit nakakatakot. Kaya pagkapit mo, Linggo ng gabi, kapit ng heto na kami. Handa na ba kayo sumigaw? Okay, sama-sama tayo mag-rated K. Ito sabi ni Mark, baby, baby,